Hello, Miss Nick. Ako po pala si Gino, isang OFW. Matagal ko nang gusto magbahagi ng kwento. Kaso, ngayon lang ako nagkaroon ng panahon. Busy kasi sa trabaho. Sisimulan ko ang kwento noong second year high school ako, taong 2008. Nakatira kami noon sa Quezon City. Bale, kaming dalawa ng kapatid kong lalaki, yung nanay kong buntes at yung tatay ko. Mahilig pong umattend ng Bible study si Mama. Tuwing Sabado ng umaga, doon sa malapit sa bahay namin. Yung venue ng Bible study nila ay sa labas lang ng bahay. Palagi rin niyang sinasama yung kapatid ko. Isang umaga, habang may Bible study sila Mama, dumaan si Juan, yung kapitbahay naming adik, kasama yung anak niyang iyak ng iyak. Sinisigawan habang pinapalo ni Juan yung anak niyang kasing edad lang ng kapatid ko. Siyempre na-distract sila Mama sa eksena ni Juan. Yung kapatid ko naman, dahil bata pa, lumapit kina Juan. Nang makalapit, bigla siyang tinulak ni Juan. Sumubsob sa lupa yung kapatid ko at nagsimulang umiyak. Hindi pa nakontento si Juan. Sinigawan niya ang kapatid ko ng, "Umalis ka rito. Baka gilitan ko kayo ng mama mo. Tutal, para naman kayong baboy." Agad nilapitan ni Mama yung kapatid ko. Galit na galit si Mama sa nakita at narinig. Pinagmumura niya si Juan. Ang siraulong Juan, bigla pong sinabunutan ng Mama ko. Nanlaban si Mama. Take note, buntis po si Mama. Pero dahil malaking tao si Juan at siguradong nakagamit ng droga, nanaig ang lakas niya. Tinulak niya si Mama. Pagkatumba ni Mama, nagdatingan ng ibang kapitbahay namin para umawat. Siya namang layas ni Juan, hila-hila ang naiyak niyang anak. Nagpunta sa center si Mama at kapatid ko para ma-check at malunasan yung mga galos na natamo nila. Pagdating ni Papa sa center, kinuwento ni Mama ang nangyari. Galit na galit si Papa. Nagpunta sila sa barangay ni Mama para i-report at ipablatter si Juan. Kinagabihan, pinuntahan ng mga tanod si Juan sa bahay nila, pero wala siya doon. Dumiretso ang mga tanod sa bahay namin. Personal na chinek ang kalagayan ng kapatid ko. Isa sa mga tanod ang nagsuggest na i-report namin sa pulis. Kaya kinabukasan, pumunta si Mama at Papa, pati ang kapatid ko, sa police station na malapit sa amin. Physical assault lang sana ang i-charge namin kay Juan. Kaso habang kinakausap ni Mama yung mga pulis, natandaan ng kapatid ko yung pagbabanta ni Juan. Nagigilitan daw niya sina Mama. Kaya dinagdagan ng mga pulis ng grave threat ang kaso. Pinamedico legal din sina Mama at kapatid ko para formal na ma-file ang case sa korte at mapatawag na si Juan. Paglipas ng ilang araw, lumabas na ang subpoena. Ang misis nito ang nakatanggap ng sulat. Iyak siya ng iyak. Pinuntahan niya pa kami sa bahay at nagmamakaawa kay Mama na iatras ang reklamo. Pero hindi pumayag si Mama. Nakadalawang hearing lang din, Miss Nick, kasi hindi tumigil sa pagmamakaawa yung asawa kina Mama. Lumambot na rin ang puso ni na Mama kaya pumayag silang iurong yung reklamo. Kaso, ikinulong pa rin ng mga pulis si Juan ng 3 buwan. Pagkatapos nun, Miss Nick, balik sa normal ang buhay namin. Akala ko lang pala. Isang araw, ninakaw ang cellphone ni Mama. Ang nagnakaw, ang kapatid ni Juan na isa ring adik, si Pedro. Lumabas kasi saglit si Mama para sunduin ako sa babaan ng jeep galing eskwela. Iniwan niyang bukas yung pinto ng bahay namin. Nung panahon na yon, nagbibenta kami ng yelo. Yung tagdodos. May nakakitang kapitbahay kay Pedro na pumasok sa bahay. Nagpapanggap daw na bibili ng yelo dahil alam niyang walang tao. Yung cellphone ni Mama ay nasa ibabaw ng ref. Iniwan niyang nakacharge. Pagbalik ni Mama, wala na ang cellphone. Nagsumbong kay Mama yung kapitbahay naming nakakita kay Pedro. Galit na pinuntahan si Pedro sa bahay nila. Sinabihan niya raw si Pedro na kung ayaw niya talagang ibalik yung cellphone, at least ibalik na lang yung SIM card dahil importante ang mga contacts na nakasave doon. Sinagot naman siya ni Pedro ng, "Sige, ibabalik ko ang SIM card mo, pero bayaran mo ko ng 300. Umuwi ng bahay si Mama, kumuha ng 300, tas bumalik kina Pedro. "Patingin muna ng cellphone kung andyan pa yung SIM card at ayos pa. Ibibigay ko sa itong 300, sabi ni Mama habang itinaas ang hawak na pera. Inabot ni Pedro yung cellphone kay Mama. Nang makuha ni Mama ang cellphone,
Bigla itong tumakbo palapit sa kumpul ng mga kumare niyang kapitbahay at nagsisigaw ng, "Mga kapitbahay! Si Pedro ang nagnakaw ng cellphone ko!" Nilapitan siya ni Pedro at doon na sila nagpalitan ng mga nakakainsultong mga salita. Sigawan, murahan, duruan. Hanggang sa dumami na ang mga nakiusyoso at tumawad sa kanila. Kinagabihan, pagdating ni Papa, kinuwento ni Mama yung nangyari. Nagalit si Papa, sumusobra na raw yung magkapatid. Inaya ako ni Papa lumabas, bibili raw kami ng ulam sa karinderya. Kaso, pagkatapos naming bumili, hindi naman kami dumiretso sa bahay. Dumiretso kami sa bilyaran, kung saan madalas tumambay si Pedro. Inabangan namin si Pedro hanggang sa dumating na nga ito. Dito na siya kinumpronta ni Papa. "Ano bang problema niyo sa mag-ina ko? Bakit laging kami?" sabi ni Papa. Doon na sila nagsigawan at magsimulang magtulakan. Dumampot ng tubo si Papa. "Sige, lumapit ka! Hahampasin kita nito!" Takot na takot ako noon. Nagtago ako sa gilid. Hanggang sa naisip kong tumakbo pa uwi at magsumbong kay Mama. Nung nakauwi na ako at nakapagsumbong kay Mama, kinuha ni Mama yung malaking gunting at isinilid sa bulsa ng pantalon niya at nagmamadaling pinuntahan si Papa. Pero bago yun, mahigpit niyang pinagbilinan akong huwag lumabas ng bahay. Pero matigas ang ulo ko eh. Sinundan ko si Mama. Nung nakabalik na ako sa bilyaran, naabutan ko si Mama at Papa sa tapat. Marami na ring tao, ngunit wala si adik na Pedro. Maya-maya, nakita namin si Pedro na pasugod kina Papa. May hawak na kutsilyo habang pinagmumura si na Mama. Grabe yung eksena na yon. Buti na lang at maraming tao sa paligid, napipigilan sila. Si Mama iniharang ang sarili kay Papa at sinisigawan si adik na Pedro. "Sige, saksakin mo ako! Buntis ako!" Maya-maya ay nagdatingan na ang mga tanod, pero nakaalis na si Pedro. Pinuntahan nila si Pedro sa bahay, pero wala siya doon. Pinaghahanap nila sa barangay, pero hindi nila nakita. Malaman-laman namin, pinaghahanap din pala siya ng mga pulis dahil sa kasong pang-hold up at pananaksak. Madaling araw noon nang mabalitaan naming nahuli na si Pedro. Nakakulong sa presinto na nasa kalapit barangay namin. Kinontak ng mga pulis si na Mama para ipa-identify kung si Pedro nga yung hinahanap nila. Pumunta sila sa presinto. Nakita nilang nasa rehas na si adik na Pedro. "Sinaktan ka nito, te. Kami nang bahala dito," sabi nung isang kasama niya sa kulungan kay Mama. Umalis saglit si Mama para ipagpatuloy ang pakikipag-usap sa mga pulis. Maya-maya, nakarinig sila ng umiyaw na parang nasasaktan. "Baka binububog na si Pedro," ani Mama. "Pabayaan mo sila doon," sagot naman ng isang pulis. Bago umuwi si na Mama, muli ay sinilip nila si Pedro sa kulungan. Nagulat si na Mama sa nakita. Bugbog sarado si Pedro. Putok ang labi at basag ang muka. Nakababa pa ang shorts niya. Medyo naawa raw si Mama sa nakita niya, kaya inutusan niya si Papa na bumili ng soft drinks para ibigay kay Pedro. 4 na buwan ang lumipas. Nakakulong pa rin si Pedro. Umalis na rin kami sa Quezon City. Ang rason? Dahil natakot na si Papa sa seguridad namin. Napapansin niya kasi yung kapatid ni Pedro na si adik na Juan, madalas sumusunod sa kanya pag nauwi na siya sa gabi. Lumipat kami sa Aklan. Probinsya po yun ni Papa. Inupahan namin yung isang kubo ng tita ko na nasa bayan. Si Papa naman, bumalik ng Maynila nang makasettle na kami. Doon kasi siya nagtatrabaho. Makalipas ang 6 na buwan, nanganak si Mama. Unti-unti po kaming nakaka-experience sa mga kakaiba simula nang iuwi si baby sa bahay. Tulad ng biglang hangin ng malakas at saglit 10 oras ng gabi. Meron pang parang huni ng ibon akong maririnig. Isang umaga, nakatambay si Mama sa labas para paarawan si baby. Kasama niya ang tita ko na sa parehas na barangay nakatira. Tapat ng sementadong kalsada ang bahay kubo na inupahan namin. May isang matandang babae ang dumaan. Nakangiting binati si Mama. "Kilala mo yun, Nang?" Tanong ng tita ko kay Mama nung nakalambas na yung matanda. Sinabi ni Mama na hindi, kasi ngayon lang yan napadaan dito eh, ani tita. Lumipas ang araw. Sa tuwing pinapaarawan ni Mama si baby, madalas
Nakikita niyang nadaan yung matanda sa tapat nila at gaya nung una, binabati nito si Mama. Mga 3 o 4 na beses pa daw iyon nangyari. Medyo nawiwirduhan na si Mama kaya kinausap niya ulit si Tita. Si Tita kasi naniniwala sa mga aswang. Kaya sinabihan niya si Mama na lagyan ng badyawan o halamang makabuhay ang bawat sulok ng bahay. Kasi pangontra at pantaboy daw yun ng mga aswang. Sinunod naman ito ni Mama at simula noon, hindi na niya nakikita yung matanda kapag pinapaarawan niya si Baby. Pero isang gabi, bandang 11:00, natutulog na kami noon. 4 kaming magkakatabi sa malaking katre. Nakakulambo kami at ang laylayan ay nakaipit sa ilalim ng kutsyon para hindi makapasok ang mga lamok. Bigla akong nagising at napabangon sa sigaw ni Mama. "Gino, gising ka! Ang laki ng daga!" Sabay turo sa uluhan ni Baby. Isang itim na higanting daga. Isang dangkal lang ang distansya sa ulunan ni Baby. "Kunin mo ang itak doon!" Sigaw ni Mama, sabay kuha niya kay Baby. Sa taranta ko, inangat ko ang kulambo na siyang dahilan para makalabas at makatakas yung malaking daga. Hindi kami nakabalik agad sa pagtulog. Pinakiramdaman muna namin ni Mama ang paligid. Isa pa, panay-iyak na rin kasi ni Baby. Yung bubong namin ay gawa sa pawid. Bigla na lang kaming nakarinig ng parang may naglalakad sa taas. Hawak ni Mama yung itak. Inutusan niya akong kumuha ng bawang at biyakin para ipalibot sa higaan namin. Maya-maya, nawala na rin yung ingay sa bubong. Kinabukasan, bida si Mama sa barangay namin. Sabi nila, baka raw inaaswang kami. Uso raw kasi yun doon, lalo na pag may buntis at may bagong silang. Dahil doon, si Mama, nagpalibot ng biniyak na bawang sa may pinto, bintana at bawat sulok ng bahay. Wala naman palang kwenta yan, sabay kuha sa mga badyawan na nakatabi sa sulok. Ilang gabi rin akong hindi nakatulog ng maayos noon. Bata pa ako eh. Natatakot ako na baka mangyari ulit at may makita na talaga akong aswang. Nagising ako isang madaling araw. Ginising ko si Mama. Ma, pakinggan mo. Hangin ba yun? Parang pagaspas ng pakpak, sabi ko pa. Bumangon si Mama at pinakinggan. Bumulong si Mama na wag akong maingay habang inaabot niya yung itak. Nakakarinig na rin kami ng parang ik. Hindi ko alam kung tunog ng ibon. Basta ganon. Biglang parang may dumapo sa bubong naming pawid. Pagkalipas ng 1 minuto, nawala ang ingay. Nakikiramdam pa rin kami ni Mama. Hanggang sa kinilabutan kami sa aming narinig. May parang mga kukong kumakaskas sa kawayan naming dingding. Doon na nagsimulang magmura si Mama ng malakas. Minura niya ng minura. Sinabi niyang kilala niya siya at subukang pumasok sa bahay ng mataga niya. Takot na takot kami noon, Miss Nick. Karga-karga ko si Baby na tuloy-tuloy ang iyak. Maya-maya, tumahimik ang paligid. Pero napalitan ng mga alulong at kahol ng mga aso sa labas. Hindi na kami nakabalik sa pagtulog. Kinabukasan, usap-usapan na naman sa barangay ang nangyari sa amin. Kinuwento rin ni Mama kay Papa ang nangyari. Kaya nag-decide na si Papa na lumipat kami ng tirahan. Sa tulong ni Tita, nakahanap kami ng bagong bahay. Doon pa rin sa parehas sa barangay. Pero ngayon, sementado na. Kahit sementado na ang bahay namin, tuloy-tuloy pa rin ang paglalagay namin ng mga bawang sa sulok ng bahay. Mga 2 linggo rin ang lumipas. Akala namin, tuluyan na kaming lulubayan ng kung anumang nilalang na yon. Pero ayan na naman. Nakakarinig na naman kami ng parang pagaspas ng pakpak tuwing gabi. Isang gabi, patulog na kami nun. Bigla kaming napabangon sa ingay. Parang may malakas na bagay na bumagsak sa bakuran namin. Hindi kami lumabas para silipin kung ano yon. Sabi ni Mama, bukas na lang pag maliwanag na. Kinaumagahan, nakita namin na isang malaking sanga ng puno ng mangga ang nalaglag. Hindi naman yun nabubulok, sariwa pa, parang puwersang nabali talaga. Nung binisita kami ng lola ko na nakatira sa kabilang barangay, 1 linggo matapos nun, kinuwento ni Mama yung mga nangyayari sa bahay. Nung sumunod na balik ni Lola, may dala na siyang bracelet na kulay pula
na may maliit na picture ni Mama Mary. Binili niya na isuot iyon kay baby at huwag na huwag tatanggalin. Simula noon, hindi na naulit yung mga pagpaparamdam. Hindi ko alam, Miss Nick, kung may kinalaman ba talaga yung bracelet na di umano'y may kasamang dasal nila lola, kaya natigil yung mga pananakot at panggagambala sa amin. Pero pagkatapos ng lahat na nangyari, naniniwala na akong may aswang.